that still don't make you Christian. Belonging to a church, amen, don't make you a Christian. Ang pagbilang daw, ang pagpapamembro daw sa simbahan, o ang pagiging bilong sa iglesia, hindi ito, sabi niya, ang magiging paraan para maging Kristiyano ka. Belonging to a church, ano bang church ang kinabibilangan ng mga tao, that don't make you a Christian. There is only one way to be a Christian. Sabi niya, meron lamang isang paraan para maging Kristiyano tayo. Rito, the word Christian means Christ-like. Kailangan daw ay ang ating larawan, ang ating imahe, ang buhay mo ay kaparehas sa buhay ng ating Panginoon. Yun ang palatandaan, hallelujah, that you are a Christian. There's only one way, sabi niya, meron lamang isang paraan. The word Christian means Christ-like. Amen? Ang ating Panginoon Kristo, hallelujah, nabuhay siya sa mundong ito, hindi siya tinanggap. Kinamuhian siya, tinalikuran siya. Amen? Hindi siya accepted ng sanglibutan. Hallelujah. He died on the cross. Nag-resurrect siya. Yun ang buhay na kailangan mayroon tayo. Amen. Matay tayo sa kasalanan, mabuhay tayo kasama ng ating Panginoon. Amen. And you can do it, sabi niya. You can do it. You can work it in yourself. Hindi mo kaya na maging kagaya ng ating Panginoon. Hindi ba may kakayahan na maging katulad natin ng ating Panginoon? Hindi natin kaya yun. Hindi tayo sa sarili natin. You can do it. You can work in it in yourself. Napakahirap ng struggle, di ba? Bisan nga lang, sa buhay natin sa kalsada, pagka merong medyo nahirapan tayo sa mga kalsada, sa traffic ng daan, maiinit ang ulo natin. Harang-harang. Harang-harang. Hindi tayo makadaan. Aba talagang iinit ang ulo natin. Minsan, yung buhay ng ating Panginoon Kristo, hindi natin minsan magawa agad. Sabi niya, you can do it by yourself. You can do it. You can work it in yourself. Hindi mo kayang trabahuin yung sarili mo. There's no way at all you can do it. Sabi niya, to be a Christian, the word Christian means Christ-like. Amen. Yun ang buhay ng ating Panginoon Kristo. At hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Ang Diyos lamang ang may kakayanan gawin ito sa ating mga tao. Amen. Sabi niya, you have to forget yourself. Kailangan mong kalimutan ang sarili mo. Die out to yourself. Mamatay ka sa sarili mo. And let Christ come in at papasukin mo ang ating Panginoon Kristo and live the life of Christ in you. At mabuhay ka, ipabuhay mo ang buhay ng ating Panginoon Kristo sa buhay. And the only way that God can preach the gospel, sabi niya, isa lang naman ang paraan ng pangangaral ng ating Panginoon sa atin is through that lamp of grace. Isang limpak o tumpok ng putik o ng clay, and that's why He is keeping you here, and that's why you sick people have the right to come to Christ. Say, Lord Jesus, you only heal me now. I'll go, I may not be a preacher, but I'll talk about it. I'll do everything that I can. You are the vine, and I am the branches. Wala naman tayong magagawa. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo isang kumpul lamang ng putik. Amen. Pag gusto ng Diyos na gawin kang palayok, gagawin kang palayok kasi siya ang ating maglililo. Siya ang sculptor ng buhay natin. Siya magkapalyok, sabi ng awit. Amen. Kung gagawin kanyang ginawa kanyang baso, nasa kanya yun. Kung gagawin kanyang karinola, nasa kanya din yun. Amen. He is the potter and we are the clay. Amen. At ang sabi niya, He is the branches. Sabi niya, now, sabi niya, the vine doesn't, you are the vine, and I'm one of the branches. I'm one of the branches. Now, the vine doesn't bear fruit. Hindi ang puno ang nagbubunga. The branches bear fruit, not the vine. Ang sanga ang nagbubunga, hindi ang puno. The vine only puts the energy into it. Tayo ay nakakonect sa ating Panginoon. Para tayo magbunga, kailangan konektado tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. The gospel can be preached by Christ, and you'll open up yourself and be a branch that bear fruit, full fruit
others can see Christ in you by your testimony. May pangalan na ang gospel ng ating Panginoon. At nagbukas tayo, tinanggap natin ang ating Panginoon sa kanyang pangalan. Amen? At tayo ay naihugpong sa ating Panginoon. At nung tayo magsimulang maihugpong sa ating Panginoon, yun ang simula na tayo ay magbubunga. Kasi nakakunik na tayo sa puno ng ating Panginoon sa Kristo. And you can see it, at makikita ang bunga mo, at ang bunga mo ang magiging palatandaan ng isang testimonya. Na ikaw nga ay connected sa puno. Pag nakita ng mga tao na ikaw ay namunga, amen, ito'y palatandaan that you are connected into the vine. Konektado ka sa puno. At hindi lang basta connected sa puno, amen, kumukuha ka ng energy doon sa puno. Ang buhay mo ay galing sa puno. Ang sustansya mo ay galing doon sa puno. Ang lakas mo ay galing sa puno. Ang kagalingan mo ay galing sa puno. Kaya say amen. Ang pananampalataya mo ay galing sa puno. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At kapag nag-connect ka doon, at lahat ng energy na nanggagaling sa puno ay ina-absorb mo, yun ang magiging paraan para mamunga tayo. Amen. The branches, sabi niya, hallelujah. And that fruit is by your testimony. Iyon ang magiging patotoo mo sa mga tao. Kasi nagbunga kayo. Nakita yung iyong bunga sa pamamagitan ng iyong testimony. Anong testimony? By your life. Ng buhay mo. And by you live. The way you live. Kung paano ka mabuhay. Anong parang ng pamumuhay mo. He is the energy. Sabi niya, siya ang lakas. But you show the picture. You are the walking Bible. Ikaw, siya lang ang lakas natin. Ang lahat ng ating sustansya ay nanggagaling sa ating Panginoon. Lahat ng source, ang buhay natin, hallelujah, ay nanggagaling sa vine, which is the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi niya, sa preaching ng Christ in you, and he walked out under disguisement. He appeared to them in the form of a man. He might appear to you in the form of your neighbor. He might appear to you in the form of your ministers or your mother. Sabi niya, ang ating Panginoon Kristo, amen, sabi niya, kadalasan, halos siya sa paraan ng disguise siya. Amen. Minsan nagpapakita siya sa iyo, saan yung tao. Minsan sa iyong kapitbahay, sabi ng propeta ng ating Panginoon. Minsan sa iyong kaibigan. Minsan sa iyong co-brother. Minsan sa iyong minister. Minsan nga sa nanay mo, sabi niya rito. Or your mother. Christ appeared to you in people. Then treat everybody right. Kaya itrato niyo sila ng tama. Especially mga young people sa ating panahon. Minsan ang ating Panginoon nangungusap sa iyo sa paraan ng inyong nanay. Kaya treat him, treat her. Hallelujah. Treat her. Treat everybody right. Be kindly. Be neighborly. Be loving. Christ is in the person. Christ in the hope of glory. Sabi niya rito mga kapatid, nang tayo ay magsimula mag-cross sa Jordan, nang tawirin natin ang lupang pangako mula sa borderline, mula sa labas ng lupang pangako. Kasi sa borderline, may ilog doon, which is the Jordan River. At pag tatawid ka ng Jordan River, nandun na yung Kanaan, ang lupang pangako. Sir Dayan, amen. Pag tumawid ka sa lupang pangako, from Jordan River, it's that you go into that bay. Papasok ka na, kailangan mong tawirin yung ilog. Amen. Ito ang paraan, hallelujah, para matawid mo ang lupang pangako. Amen. Kung hindi mo tatawid ang ilog, hindi ka makakarating sa lupang pangako. Sa Kanaan. Sabi niya, when you cross Jordan, it's death. Kamatayan yun. You go into that veil. Papasok ka sa panibagong veil. Hallelujah. What's that? The Holy Spirit. Kasi ang lupang pangako ay ang tipo ng banal na Espiritu. At sa lupang pangako, hindi naman sila doon nagpapakuya-kuya-kuy. Pagpasok nila doon. Nandun ang malaking digmaan sa lupang pangako. Kailangan nilang ipaglaban ang lupang para sa kanila. Kailangan nilang maangkin
Kailangan nilang kunin ang pangako ng Panginoon sa kanila. Kaya pagpasok nila sa lupang pangako, amen, it's death to them. Iisip nila na yun ay kamatayan na kasi kailangan mong ibakain ang lahat, itakwin mo ang lahat na meron ka para sundin mo ang ating Panginoon. And when you cross Jordan, it's death. Sabi niya, you go into that veil, amen, papasukin mo ang lupang pangako dahil pagdating mo doon, marami kang kakasabupain. Marami kang kalaban. Amen. Nandun ang mga nakipag-squatter sa lupang pangako at iba't ibang bayan, hallelujah, na kailangan mong kamkamin yung lupang dapat ay ipinangako sa iyo ng ating Panginoon. Ang salvation, kasama yan. Ang healing, pangako ito ng ating Panginoon sa atin. Amen. Ipaglaban mo ito. Huwag kang papayag. Amen. Hallelujah. Na yung kagalingan mo, na yung salvation mo, ay ang kinin ng iba. Dahil ito'y para sa iyo, kunin mo ang pangakong ito, mga kapatid. Amen. You walk in fellowship side by side with Christ in you. Tayo ay nakipag-fellowship sa ating Panginoon, side by side. The hope of glory, the Holy Ghost moving in the living immortal being. Sabi niya rito, mga kapatid. The last quotation. Sabi niya, I am identified with Him in His death. Dapat daw tayo ay na-identify saan? Sa kamatayan ng ating Panginoon. I died with Him when He died at Calvary. Namatay ako nakasama niya nung mamatay siya sa krus ng Calvary. I rose again, pero hindi natapos ang lahat doon, mga kapatid. I rose again on the Easter morning. Nung tayo mamatay, nakasama ng ating Panginoon Kristo, amen, hindi natapos ang lahat doon, bumangon tayo sa Easter morning. Amen. With Him in the power of resurrection. I'm a witness of it. At tayo ay magiging saksi. Amen. Paano mapapatutuhan ng ating Panginoon Kristo? Ang tao lamang na kayang patutuhan ng ating Panginoon Kristo, yung mga taong kasama niyang nabuhay na maguli. Pero kung hindi ka kasama ng ating Panginoong nabuhay na maguli, hindi mo siya kayang patutuhanan sa ibang tao. Hindi mo siya kayang i-testify. Kasi hindi mo nasaksihan, sabi niya rito, I am a witness of it. Naging witness ka ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kasama mo ang ating Panginoon nung mabuhay siya. Kaya kaya mo siyang i-testify. Kaya mo siyang i-share. Kaya mo siyang ipamahagi sa ibang tao. Why? You died in Him and rose in the Easter morning in the power of resurrection, and I'm witness of it. I died with Him in the Calvary. Namatay ako sa Kanya, nakasama niya sa Calvario. Raised with Him on the Easter to be a part of Him, to be identified, para maging kabahagi ng ating Panginoon Kristo. I was identified with Him in His death. I was identified with Him in His suffering. Kasama ko niyang namatay, identify ako namatay na kasama niya, na-identify din ako kasama niya nagsasuffer. Sabihin yung hirap, hallelujah, kasama mo ang ating Panginoon Kristo. If I am a Christian, sabi niya, I have to be identified with every character of the Bible. Kung ikaw daw ay Kristiyano, kailangan mo identify sa mga uri ng character na meron sa Biblia. Amen. Isang halimbawa ito si Noah. He stand with Noah and preached with him in the days and warned the people. Kailangan identify ka sa character ni Noah. Si Noah, nangaral siya. Wala man nakinig, nangaral siya. Dapat ganyan tayo ma-identify. Amen? Sumunod siya sa warning ng ating Panginoon. Dapat ma-identify din tayo sa ganyang paraan. Si Elijah, amen, hindi siya naging compromiser. Amen? Iniwan niya ang ganda ng mundo na alok sa kanya ng mga kaharian. Amen? Para lang sundin ang ating Panginoon. We have to be identified sa character na yun, mga kapatid. Hindi siya naging compromiser. Amen? Si John, ang mga apostol, hallelujah, dapat naging identified tayo sa kanya. Sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Si Mary, si Joseph, amen. Dapat doon tayo identify sa karakter ng Biblia. I had to stand with them in the days, hallelujah, sabi niya, that's right. Tumayo tayo sa Calvario and crucified to myself and to my own thoughts with Him. But then again, sabi niya, I
I rest with Him on the eastern triumphant over all things. All the carnality of the world, grace above in Him. So sino ang sinasabi natin Panginoon Kristo, mga kapatid? Tayo mga mananampalataya, sabi niya, if we are transplanted, if we have been planted together, kung tayo daw ay magkakasamang naitanim, amen, nakawangis ng kanyang kamatayan, in the likeness of His death, huwag kayong mag-alala, we shall be also in the likeness of His resurrection. Masama niya tayo sa kanyang pagkabuhay ng muli. Knowing this, yung ating lumang pagkatao, tandaan nyo, ay sabi niya, will crucified with Him, na ipako na kasama ng ating Panginoon Kristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve Him in sin. So sa gabi ito, mga kapatid, isa lang iiwan ko sa inyo, mga kagbag natin, isa lang ating gawain ito. Amen. Kayong lahat, magkasamang bigyan ito sa ating Panginoon, tandaan nyo, tayong lahat ay natanim na kasama ng ating Amen. sa kamatayan, sa suffering, sa hirap. Pero pagkatapos ito, nandun din ang isang pagkabuhay. Amen. Amen. Naging malungkot man ang ating mga buhay sa mga nakaraang panahon. Mga nagtang araw, tandaan niyo, hindi natatapos ang lahat doon. May panibagong bukas na ibibigay ang ating Panginoon. Nagbubuksan siyang magandang liwanag para sa atin. Amen. Hindi na natin. Dahil natin yung